natitibok upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay iniyalay niya sa tabi ng Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon. Tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Pagdasal natin ang biyayang ito upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, bulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon, mga tumutulong sa ating sambahan, OFW, mga nag-aalaga sa may sakit. Ang pagbuti ng kalagayan ni Sister Telly, Leon Shikifara, Father Jack, Father Luciano, Alona, Dina, Dr. Baby, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Digin mo po ang pagluhog ng iyong bayan at pagkalooban mo po kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng paghirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan
At dininig siya dahil sa lubusan niyang nagpakumbaba. Sa lubusan siyang nagpakumbaba, bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagkasunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon, magmula sa mga bundok, lalabas at sasamagmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari, ganito ang kanyang saysay, katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad ninyo hindi. Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang naging magandang sagot ni Kristo sa tanong na kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga disipulo. Sabi niya, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang laking kinasal? Hindi. Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila pag-aayuno. Ibig sabihin nito, nag-aayuno din naman ang mga disipulo ni Kristo. Hindi naman kinokontra ni Jesus ang pag-aayuno. Sa katunayan, ini-encourage pa nga niya tayo. At binibigyan pa niya tayo ng tip para dito. Diba? Sabi niya, kung mag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Mag-ayos kayo upang malihim sa mga tao na kayo'y nag-aayuno. At ang Diyos na nakakakita ng lihim na ginagawa niyong pag-aayuno, ang siyang gaganti sa inyo. Nag-aayuno din ang mga disipulo ni Kristo. Pero ang sabi niya dito ay,
may panahon para dito. Kasama pa nila ako. Pag hindi na nila ako kasama, doon na sila mag-aayuno. Kaya sa palagay ko, ang isa sa sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ay yung matuto tayo na mabuhay talaga sa ngayon, sa now, sa today, sa present. Kasi marami sa atin ang hindi talaga nabubuhay sa ngayon. Gumagalaw, humihinga, pero hindi nakakonekta sa ngayon. Para tayong cellphone na may wifi, pero hindi nakakonekta sa dapat konektahan kasi nakakonekta sa iba. Nabubuhay tayo, gumagalaw tayo, present tayo sa araw na ito, pero ang isip natin nasa kahapon, nasa mga magaganda at mga pangit na karanasan. At hindi pa man, ang isip natin ay nasa darating ng mga panahon sa mga gusto nating matapos, sa mga goals na gusto nating ma-accomplish. Kaya hindi tayo makakonekta sa mga tao, sa mga bagay, sa mga pangyayari, sa mga karanasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa araw-araw. Maliwanag ang sinasabi sa Salmo 118, "This is the day the Lord has made." Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Ito, yung now, yung today, yung present, hindi yung kahapon. Hindi yung sa susunod pang panahon. Ito. Kaya dapat maging konektado tayo dito. Kasi kung hindi, mamimiss natin yung mga biyaya na dapat nating matanggap, yung mga lesson na dapat nating matutunan, yung mga taong dapat ay ma-bless natin o makapag-bless din sa atin, yung mga problemang dapat sana'y ngayon ay masosolve natin. Kasi hindi tayo konektado ngayon. Nung Sabado na magtatanghali na. Tanghali na pala. Wala pa akong sermon. Lord, wala pa akong sermon. Ano ba sasabihin ko? Kapistahan ng Santo Niño. Dumating yung mag-asawa na yung anak ay magli-liver transplant. Gusto daw ako makausap. Sabi ko kay Ate Cynthia, ano pag-usapan namin? Okay na. Kausap na kami dati. Sabihin mo okay na, pakisabi na lang sa'yo o ano problema. Sabihin mo na lang sa akin. Gawa akong sermon. Sige na. Kung na humarap sa kanila. Nung nandun ako sa itaas, nakonsensya naman ako. Sabi ko, baka may gusto silang sabihin iba sa akin. O baka may problema, baka may concern. Kawawa naman, babain mo na. Di binaba ako. Ayun nga, nung binaba ako, wala namang bago. Yun pa rin yung kondisyon, yun pa rin ang problema. Pero dahil sa kanila, nakaisip ako ng sermon. Kaya nga ang isa sa mga lundo ng sermon ko po kahapon ay wag lang alagaan ang bata, kundi alagaan din yung mga katulad nila na mga lumalaban, nagpoprotekta, nag-aalaga ng buong tiyaga para sa mga bata. So kung hindi ko sila binaba, malamang na-miss ko yung sermon na yon na hindi ko lang sinabi kahapon, kundi pwedeng ipanatili ko sa isip at sa puso ko habang panahon. Grace-filled moment yon. And I suppose hindi lamang sa akin, kundi pati na rin sa kanila na humaharap sa problema. Mga kapatid, hindi siguro tatawaging
present ang today, ang now, which is another term for gift, present. Hindi siguro ito tatawaging present o regalo kung walang blessing na naghihintay para sa atin sa araw na ito. Yun nga ang isa sa mga madalas kong sinasabi, kahit sa may mga matitinding problema, katulad ng malalang karamdaman, sabi ko, hindi ko maipaliwanag, pero sigurado ko, hindi ka mananatiling buhay ngayon kung walang blessing dito sa mundo, sa araw na ito, para sa iyo mula sa Panginoon. Hindi lang natin nakikita kasi nakatali ang ating atensyon sa kahapon at sa mga susunod pang panahon. Yung kapatid ko, flight kahapon, na-cancel. Tapos kanina na naman, nakita ko sa GC namin, cancel na naman. So aburido na siya. Sinabi ko na lang sa kanya, Tol, may dahilan ng lahat. Enjoy mo lang. Tingnan mo kung anong magagawa mo. Dasal ka, pray lang, relax lang. Ang lahat ay may dahilan. Naisip ko kasi, kaya na-stress yan, kung na-cancel yung mga flights niya, pwede naman muna siyang umuwi eh. Alam mo yun, parang gusto niyang i-savor muna yung iniiwan niya ng mga magagandang karanasan. So nakatali pa rin siya, marahil sa kahapon, o nakatali na siya, hindi pa man, sa bukas, sa mga kailangan niyang gawin, sa mga kailangan niyang tapusin, sa mga dapat niyang ihabol kasi siya ay nagbakasyon. Enjoy mo muna. Relax lang. Tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Kahit na paminsan-minsan, sinasabi niya, yung tungkol sa kanyang napipintong kamatayan, hindi siya nananatili dyan. Nananatili siya sa kasalukuyan. Kaya, hindi niya nami-miss eh. Yung mga importanteng bagay, sitwasyon, lalong-lalo na tao. Narinig niya yung pagsigaw ni Bartimeo. Nakita niya ang maliit na si Zaccheo. Ang gustong-gusto ko, yung eksena na may lumapit sa kanyang synagogue official, si Jairo. Nag-aagaw buhay, yung anak ni Jairo. So, kinausap niya. Pupunta na siya. Nang biglang may maramdaman siyang kapangyarihang lumabas sa kanya. May humawak sa laylayan ng kasuotan niya. Siguro kung ako yon, at tulad nung attitude ko madalas, dito sa labas, kapag maraming nagpapabless, maraming kumakausap, kasi nga, may susunod ng misa, late na ako eh. Late na ako ng 10 minutes, late na ako ng 15 minutes. Kaya madalas, didire-diretso na lang ako. Kasi pag tumigil ako sa isa, hala na, dudumugin na ako eh. Pasensya na po kayo ha. Pero kinukuha ko itong halimbawa. Kasi I could be missing people na hindi magpapapicture, hindi makikipag-social lang. Hindi. Sigurado ko, may namimiss din akong mga taong gustong kausapin ako, gustong magpa-pray over. Pasensya na po. So, hindi ganun si Kristo. Sensitibo siya lagi. O nakita nyo na, kausap niya si Jairo, nag-aagaw buhay yung anak. Pwede naman niyang isipin, pwede naman sabihin, teka, sa'yo ka na ka man. Kailangan ako dito. Hindi eh. Stop. Kinausap pa niya yung babae. Inanap pa niya yung babae. And then, pinagbigyan din niya si Jairo. Pareho. Walang naiwan. Kasi sensitibo si Kristo sa anuman o sa sinuman dahil konektado siya sa kasalukuyan. And so I wonder kung ilan na yung mga blessings na nami-miss natin kasi masyado tayo nakatali sa kahapon at sa susunod panahon. Wag sanang ganon. I-surrender natin ang kahapon sa Panginoon. Siya ang makapaghihilom ng mga sakit na naranasan natin kahapon. At siya din ang pwedeng makapagpreserba
makapagpaalala sa atin, sa memorya natin, yung mga dapat nating mga magandang alaalang i-keep sa buhay natin. I-surrender natin sa Panginoon ang kinabukasan. Sapagkat wala pa tayo, bukas, nandun na siya. Nandun na siya. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kasaysayan. Siya ang Alpha at ang Omega. Para mas maging konektado tayo sa ngayon. Alam po ninyo, sa totoo lang, tumayo ako sa harapan nyo ngayon na hindi ko masyadong alam yung sasabihin ko eh. Kasi, na-late ako ng gising, gumawa na ako ng homilya para ngayon. Tinype ko. Nung nandito na ako sa baba, dito ko kasi re-reviewin, mabilis lang naman, clean lang naman. Ini-screenshot ko yun sa computer eh. Nakita ko sa cellphone ko, wala. Sabi ko, ano nangyari? Siguro yung isang cellphone ko nagamit ko. Kaya kanina, paano na? Cellphone ko nasa itaas, servo ko nasa itaas. Ano sasabihin ko? Pero nakita nyo na, di man siguro gaanong maganda o maayos, may nasabi ko sa inyo. Kahit pa paano, may natutunan siguro naman kayo. Kasi, inalis ko yung kaba ko. Sabi ko, Lord, ikaw ang bahala sa akin. Paalala mo naman yung kaninang naisip ko. Ayoko nang alalahanin, bakit ko naiwan yung cellphone ko? Haharap ako, enjoy ko yung ngayon, at kung ano ang blessing mo ngayon. Ito na yan. Ito sana rin ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Maging konektado tayo sa ngayon. At huwag nating ma-miss yung pinaka-mahalagang biyaya na truly and substantially present ngayon ang ating Panginoon na natanggapin natin sa banal na Eucharistia. Sa gayon, alam nating hindi magiging perpekto ang araw na ito, ang ngayon, pero kung kasama natin ang ating Panginoon, all things work together for the good of those who love Him. We can also be somehow excited, hindi lang sa mga magagandang mangyayari, kundi ano kaya magiging problema ko ngayon? Basta't nandun tayo, sumusunod sa Panginoon, tulad ng Panginoon, sumusunod sa kalooban ng Ama, basta't ang ating buhay ay nasa Kanyang mga kamay, we are in good hands. Kahit yung mga problema o hindi magandang maranasan natin sa araw na ito, pwedeng maging biyaya dahil kasama natin ang Diyos ng pagpapala. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ang samo, dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ang sabi mo, ang aming buhay ay parang mist lang, parang hamog.
na kapag nakita namin ngayon sa salamin, mamaya wala na. Nabilis lang. Hindi namin alam kung may bukas pa. Tulungan mo po kaming ma-enjoy yung ngayon. Makita ang mga biyaya mo ngayon. Huwag nawa naming itali ang aming sarili sa kahapon at sa pangasusunod pang panahon. Magpatawad kami, magplano kami, pero ang lahat ay papaubayan namin sa iyo, o aming Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Maikli lang ang buhay, kapatid. I-enjoy mo. I-enjoy mo kasama ang Panginoon. Hayaan mo, i-guide ka niya sa araw-araw. Pumugod ka ng pag-asa, ano man ang naging problema o maging problema, at matatagin mo ang iyong pananampalataya na may mangyayaring maganda dahil kasama mo siya upang tayo ay kunin. Babalik at babalik siya sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi pwedeng wala kasi kasama mo ang Diyos. At kung ano man ang problema mo ngayon, hindi naman po pwedeng kasama mo siya nang tinitikis ka na lang niyang nagdurusa. Hindi ka man nakakakita pa ng kumpletong resulta. Maniwala ka, kapatid, na may ginagawa siya. Yakap ka niya, buhat-buhat ka niya, hindi mo hinahanap ang problema ng mag-isa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob, mamahaling iyas ni gintong loob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob, mamahaling iyas ni gintong nilupog. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay,
Ang pagligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Parapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sinukob, kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya niali namin sa iyong tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Samuel Mentions, Louis, Miguel Arsenio Ser, Joselito Persico Diosa, Diongaso Maria Soseso, Benjamin Nelly, Orio Iska, Ada Dante, Luisa Emer, Mark, Vicky, Alfredo. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isa no sa ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ngayon ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mga palad tayo, inaaniyahan ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na.
Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang papaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandaang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuro mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po ninyo sa Tuwasay Parish na ito. Nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Maraming po salamat. Pagkatapos po, magbe-bless ng religious items, ng mga may birthday, ng may mga okasyon. Pagkatapos po noon, pupunta po ako sa kumpisalan kung sino gustong mangumpisal. Okay? So wala mo ng picture tayo. Kung gusto po natin magpa-picture with me, hintayin niyo lang po yung pagkatapos ng confession. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary was a
sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at last and then. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your seed sink in our minds and hearts as once they fell at last and then. Salamat po. Yung